Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano ako bumili ng stocks kapag meron akong pambili ng stocks. So ngayon meron tayong konting funds para makabili ng mga stocks ngayong medyo mababa ang PSEI or yung Philippine Stock Index Exchange or Index, ayan, PSEI. So ano bang ginihintay natin? Simulan na natin. So ayan, nandito tayo sa ating Call Financial account na hinahandle. So hindi ibig sabihin na akin to. Ito yung isa sa mga minamanage nating account. And currently, November 3, as of November 3, ang PSEI ay nasa 6,024.80. So andyan siya dito sa upper left corner. Simulan natin yung video natin sa pagbili ng mga stocks. So paano natin gagawin yun? Punta agad tayo dun sa ating quick links. Nasa upper left corner ng click lang natin yung quick links. And may kita natin yung drop down dyan, which is nandyan yung portfolio para maka-proceed agad tayo dun sa portfolio. And dito sa portfolio, once na naka-move na kayo dun sa page na yun, makikita ninyo yung inyong running balance or yung buying power. Ibig sabihin, meron kayong amount dito sa middle pane na makikita or dito sa left side kung magkano yung pwede ninyong pambili ng mga stocks. And sa bandang baba, nandyan yung mga currently na-handle nating stocks, which is lahat ay namumula. Kaya nga magandang bumili ngayon dahil lahat ay namumula. So, syempre, bibili ka kapag mababa ang mga value ng stocks. So, meron na akong ginawang mga price na target para yun yung bibilhin ko. Hindi ibig sabihin na yung kung ano yung current market price niya ngayon, yun na yung bibilhin. Meron pa akong siniset na target kapag na-reach niya yung ganung amount, saka ako bibili. For example, dito sa AC, so pag kinlik natin tong AC, click natin AC, tapos tingnan natin yung chart niya. Dito sa pag kinlik nyo yung AC or yung Ayala Corporation, merong dito, charting na tinatawag. Punta kayo dun, click nyo yan. Itong part na to sa may upper right corner naman, ito click natin charting and magbubukas yung isang page dito. So pagka-click natin ng AC, lalabas na ngayon yung itong bagong chart ng Call Financial. So ginagamit na nila ngayon is yung trading view. Okay, trading view na ang gamit nilang pang-trade ng candlesticks. Yung makikita mo na yung mga candlesticks gamit ang trading view. So dito, AC ito. So paano ba tayo mag-set ng mag-set ng range kung kailan tayo bibili? Kung makikita natin dito, currently ay nasa 615. Yung may green dito na value, yan yung current standing niya ngayon. So nakikita natin itong trend ng AC ngayon medyo hindi magandang tignan, no, dahil pababa ang value niya. Although doon tayo bibili ng stocks kung kailan mababa yung stocks. So gawa tayo gamit itong trading view, gawa tayo ng parang assessment kumbaga. So using this line, itong line na to, ayan o, yung trend line ay gagawa ako ng line. So ako naman, hindi naman ako masyadong technical enthusiast or hindi ako masyadong professional pagdating sa paggamit ng trading view. Kung ano lang yung basic na alam ko, yun lang yung ginagawa ko. Let's say, yung kung ano yung visual na nakikita natin ditong pattern. For example, ito, merong mga may mga spikes sa baba, kumbaga kung saan nagkaroon ng bounce pataas. Kung mapapansin natin itong area na to, yan, yung area na yan, ayan, may gumawa tayo ng arrow para mas makikita yung screen natin. So kung mapapansin natin, merong mga bouncing trend dito, no, katulad nito. So pagdating sa part na yan, umakyat pataas yung value ng AC. Ganon din dito. Nung August 22, tapos May 22, August 22, and then meron na naman dito, January 2023. And yun, parang makikita mo na may pattern, di ba? So gagawa tayo ng line dyan. Dito sa area, gawa tayo ng line gamit itong trend line. So gagawa na tayo ng line na yan. Then, gawa din tayo, ito yung ating support. Okay, yan ang ating support. Tapos gawa din tayo ng support sa taas. So ano yung nakikita naman natin dito? So gamit itong arrow natin. Meron ding parang dito naman nagkakaroon ng bounce, yung resistance dito. Itong part na layo-layoan pa natin para mas makita natin yung view, yung historical na paggalaw ng mga values. So wag masyadong malayo kasi andito pa lang yung value natin ngayon, no? 615 lang, 'di ba? 615. Maghanap tayo ng medyo parang malapit-lapit doon sa 615, which is
siguro itong area na to. Itong area na to, meron kasing makikita mong ditong parang, ayan, bounce. Parang nag-hold, resistance. Tapos dito din. Then dito, may flat. Dito din, no? Ayan, no? Itong part na, yan. Itong part na to. So, mula dito, yan, gawa tayo ng line dyan. Yan. So, hindi naman kailangan perfect yung line natin. So, meron na tayong base. So, ang titingnan natin ngayon, itong part na to. So, meron na tayong baseline. Meron tayong support, meron tayong resistance. Tataasan pa natin. So, meron tayong support dito. Ito yung support natin. Ito yung resistance. And current value niya ngayon ay nasa 650. So, gagamit ngayon tayo ng Fibonacci retracement. Itong Fibonacci retracement natin yan. Then, pwede nga, dun sa line na ginawa natin, pwede ngayon tayong gumawa ng Fibonacci. So, maganda yung Fibonacci kasi gagawa na naman siya ng another lines. Ayan, meron tayong pwedeng gamiting mga support and resistance. Ganun din sa baba. Okay, sa pababa din, gawa tayo ng pababang Fibonacci. Dito tayo sa baba, gumawa. And so pag zoom out natin yan, zoom out, makita natin na yung unang ginawa nating Fibonacci retracement, merong value din sa baba. So, dyan tayo maggawa ng base. Itong first sa mababa. Yan. So, at least magkaroon tayo ng basis. Maganda ang gamitin Fibonacci kasi laging accurate yung, hindi naman palagi, no? Pero most of the time. Anong difference ng palagi sa most of the time? Basta, hindi siya 100%, pero magandang gamitin yung Fibonacci. So, sa nakikita natin ngayon, ayan, meron tayo ngayon makikitang pwede nating makitang, let's say, parang maging pattern niya. Kung magtutuloy-tuloy ba ang pagbaba ng presyo, let's say ito, gawa tayo ng padiagonal. Makikita natin ngayon kung kailan ba possible na tumaas o bumaba pa yung stocks. Tulad niyan, merong pagbaba dito, meron ding may pagbaba dito, pero nakita niyo nung gumawa ako ng Fibonacci, gumawa siya ng line dito, 'di ba? O, sakto, 'di ba? Then dito din, itong linya na to, makikita niyo, bounce back pababa, So may mga linya diyan. So pwede tayong base sa mga Fibonacci retracement, pwede tayong gumawa ng mga lines tulad nito para lang itong trend line, para lang makita natin kung halimbawa pataas ang presyo, so kailan mangyayari, di ba? So meron tayo ngayong basis na pagdating ng sabi dito, ayan, sabi dito December 15, mga December 18 daw, possible na stick pa din. Kumaga, ito pa din yung presyo niya. Ayan, dito sa area na to, may possibility na kasi 615. So, mukhang sideways pa din siya. Sideways. Pero pwede din naman na tumaas din siya. Ito, may isa siyang parang ginawang line dito. Itong line na to. Ayan. So, nakita natin dito na possibly sa December, sideways pa din yung presyo niya. Nito mga nakarang buwan, September, October, November, sideways siya kung nakapansin niyo. So, dito pwede tayo mag-set ng value kung kailan tayo magbibili ng stocks. So, okay. So, based dito sa ginawa natin, pwedeng mag-set tayo ng value. So, pwedeng, let's say, pag ang presyo ay bumaba na ng 600, saka ako bibili ng stocks. Ito, gumawa kasi tayo ng linya dito. So, pagka yung current price is 615, bumaba na siya ng 600 or 599 pesos per share, saka ako magbabay ng additional stocks. Okay, balik tayo sa call finance. So, para bili na tayo, kiklik natin tong buy, and magse-set tayo ng amount. So, sa pagbili ng stocks, ang ginagawa ko, good till canceled. So, yung transaction is buy. Basta make sure na yung buy is green, ha. Baka malito kayo. Pag nakalagay red yung color dito, ibig sabihin sell yun. Yan, pag kinlik nyo yung sell, magiging red. Pag kinlik nyo yung buy, magiging green. Then yung board is main. Term is GTC, which is good till canceled. Ibig sabihin, yung presyo na amount na ilalagay ko dito or number of shares na bibilin ko ay hanggang 2 months. Hihintayin niya kung bababa ba yung presyo sa amount na sinet ko ng 2 months. Para hindi ako palagi hindi naman kasi ako laging nagtitrade everyday. So, meron ako listahan dito. Ayan, meron akong buying power na 99,000 and ganito ako mag-set ng presyo. Ganito ako medyo magulo yan kasi puro numbers, pero basically, magse-set lang tayo ng date, ng amount kung ilan ng stocks. Kung meron akong sa portfolio ko, meron akong 6 na companies, i-divide ko lang yung buying power ko sa 6. So, meron akong tig 16,000 pesos na parang buying power sa bawat stocks or sa bawat companies. So, for easy,
nag-set ako ng, let's say, 599. Okay? So, number of shares na bibiling ko is 30. And then, price niya is 599. Then, preview order. Tapos, naka-good till cancel. Preview order. Price should be equal to the last. Okay. So, since inabot na tayo nung kasi mag-aalas 3 na dito, hindi na tayo pwedeng nasa run off na siya. Ayan. So, ibig sabihin, kapag na-run off na, kailangan yung last price niya ang ilalagay mo na daw dito. So, since hindi ko naman yun gagawin ngayon, kasi nga, meron ako sinet na value dito kung magkano ko siya gustong bilhin. Based dun sa sinet nating patterns dito, itong dalawang linya na nagset tayo ng patterns. I hope hindi kayo naguluhan. So, naglagay ako ng support dito na kapag bumaba siya ng presyo na about 600 or 600 or 599 yung sinet ko dito, ayan, 599, saka siya magti-trigger ng buy pag bumaba na siya sa 599 pesos yung halaga ng ayan. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina, meron akong, hindi ko na siya matutuloy kasi nga, ayokong bumili sa presyo na to. Gusto kong bumili sa presyo na sinet ko, which is, let's say sa Ayala, ay bibili sana ako ng 30 stocks of AC na worth 599 per share. Tapos, nag-set na rin ako ng amount sa iba't iba pang mga stocks dito, katulad ng AREIT. So, kapag bumaba pa siya sa halaga na gusto ko, let's say currently is 33.65 pesos yung market share niya. Pero kapag bumaba siya sa 32.5, ayan, magsiset ako ng 32.5, bibili ako ng 500 stocks, ng additional 500 stocks ng AREIT. So, paano ko yun siniset? So, meron kasi akong goal nga, di ba? Na itong nakikita ninyo dito sa right side, itong, let's say sa AC, yung negative 5.45% dyan. Kapag umabot yan ng negative 8, which is ang presyo niya, ayan, kapag umabot siya ng negative 8%, ang magiging presyo niya na is 599 pesos. So, dun lang. Kapag itong presyo, itong potential loss dito sa AC is umabot ng negative percent, which is ang equivalent value niya sa market price na yun is nasa around 599 pesos, saka siya magti-trigger na bilhin yung stocks na sinet. So, ganun yun. Kaya, meron na rin ako mga, sinet dito sa notepad ko na kung kailan ako bibili. Let's say sa AREIT, pag bumaba ng 32.50, saka ako bibili ng 500 stocks. Bakit naging 500 stocks? Kasi kapag kinumpute natin, sabi ko nga kanina, meron akong buying power na 99,000 pesos. Dinivide ko siya sa 6 kasi meron akong 6 na companies dito. 1, 2, 3, 4, 5, and 6 ito. Hindi ko kinonsider na yung ACEN, yung ACEN, ACEN, kasi hindi naman ako bumili niyan. Automatic na yan na nadagdag sa portfolio ko. Mapapansin nyo yan doon sa mga merong call financial account. Itong nadagdag sa account ninyo, itong ACEN. Hindi ko pa nabasa yun na review, pero nagbigay sila ng notice dyan sa call financial na madadagdag ito sa portfolio niyo. So parang puwersahang naglalagyan kayo ng ACEN Corporation sa inyong mga account. Na ang total share sa akin is 162. Na ang value niya ay 843.8 pesos. Pero ang plano ko nga dyan ay ibebenta ko yan. So yung aking buying power dito ay i-divide ko lang sa 6. Kumbaga meron akong allotted amount or allotted na pambili sa bawat stocks dito na tig si 16,000. Ganun ko siya kinumpute. Ito, yung 99,000 divided by 6 is, nasa 16,000 roughly. 16,000 pesos. So, sa bawat companies, meron akong 16,000 pesos na pambili na. Kaya ganun ko siya siniset. Ganun ako bumili ng stocks. Kapag may pambili ako, dinidivide ko siya. Hindi ko ginagamit lahat. Kumbaga, meron akong inaalat na percentage para dun sa mga Like sa Jollibee naman, negative 5.24%. So, pag umabot yan ng negative 8%, let's say, nandito sa Jollibee. So, bibili ako ng 80 stocks of JFC kapag ang value ang presyo niya ay umabot sa 202.50 pesos per share, or bumaba na yung aking potential loss to negative 8.19%. Currently, nasa negative 5.24%. So, ibig sabihin, yung current price niya is 209, and yung hinihintay kong value na bumaba siya is 202 point. So, ganun din sa Monde. Ang Monde, tingin ko kailangan ko pa i-adjust to. Kasi yung pagbaba na ini-expect ko na negative 13.02%, mas mababa pa siya ngayon. Negative 13.89%. So, i-adjust ko yung presyo para, let's say, kasi i-adjust ko pa siya, gawin ko siguro tong negative. Pag umabot ng negative
16%, ganun. Negative 16%. And ibig sabihin, pag negative 16%, yung market price niya rito mas bababa pa. Pwedeng magiging 7.5 pesos na lang siya, ganun. So, yun. May mga konting-konting computation siya para katulad nung kanina, sinabi ko kapag umabot sa ganung presyo, mati-trigger or mabibili siya. So, hindi ko natuloy, pasensya na, hindi ko natuloy yung pagpapakita ng pagbili nung kung paano bumili ng stocks ngayon kasi nga medyo late ko na siyang nagawa and ayan, currently yung market is closed na. So hindi na tayo makakapag-buy and sell. So merong rule si Call Financial or baka pati din yung ibang brokers. Ayan, merong rule si Call Financial na pagdating ng anong oras ba doon? 2:30 to 3 o'clock, run off na siya. Run off. So, dito sa Japan is 4 o'clock na. So, yung 2:30 to, I'm not sure 2:30 or 2:45 to 3 o'clock, yung 15 minutes na yun, run off time na siya. Ang pwede ka na lang bumili nung time na yun is yung kung magkano yung last price dun sa company na gusto mong bilhin. Pero kung from 9 o'clock ng umaga hanggang bago mag 2:30 or bago mag 2:45, pwede kang mamili ng presyo. So, medyo magulo ba? Pasensya na. Pero, yun, in-explain ko lang sa inyo ngayon kung paano ako nagsiset ng kung gaano kadami yung stocks na bibilin ko at kung magkanong presyo ako bibili sa bawat stocks. Okay? So, meron tayong buying power and then yung buying power natin na yun, dinidivide natin yun sa kung ilan yung companies na hawak natin. Meron tayong allotted amount sa bawat companies. Kumbaga, let's say, meron kang 100 pesos. Meron kang 5 companies na binilhan ng stocks. So, yung 100 pesos mo, sa 5 na yon, i-divide mo siya sa 20 pesos na parang budget mo sa bawat companies. Ganun ko siya ginagawa. Ayan, sana may natutunan kayo. Kung meron kayong comments or violent reaction, please mag-comment down below kayo. And I hope nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo, please like this video, mag-comment na din kayo at i-share na rin to dun sa mga gustong matutong mag-aral or mag-stocks sa Philippine stock market and gamit ang Call Financial. Like, share, and subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pang mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Bye!